Ito ang distillation tower. Diyan pinaghiwa-hiwalay ang langis para maging iba't ibang produkto gaya ng LPG, gasolina ng sasakyan, fuel ng eroplano hanggang sa maging aspalto sa kalsada. Iisa lang ang pinanggalingan niyan, yung itim na malagkit na likido. Ito ang crude oil. Opo, yung mukhang putik na iyan, diyan galing halos lahat ng ginagamit mo araw-araw. At yung balita na may dumating na crude oil mula Russia dito sa Pilipinas, hindi mo pa pwedeng gamitin yan agad. Dadaan pa kasi yan sa nag-iisa nating refinery, which is ang Petron Bataan Refinery, upang maging usable products ito. Pero teka, paano nga ba gumagana ang distillation tower na ito? Bago yan, kailangan muna nating malaman ang crude oil ay nabuo millions of years ago. Mula sa mga patay na halaman at hayop, nabaon sila sa ilalim ng lupa at dagat, na pressure sa kanainitan, hanggang sa naging langis. Ngayon, hinuhukay ito sa mga oil fields sa buong mundo. Ang mga top producers ng crude oil ay United States, Saudi Arabia at Russia. Ngayon, yung mga crude oil na nakuha, pupunta yon sa tinatawag na refinery. Kasi nga, hindi mo magagamit kapag crude oil lang siya. Kailangan muna siyang painitin sa 350 Celsius up to 400 Celsius. Habang umiinit, naghihiwalay ang langis base sa bigat. Yung mga magagaan, umaakyat sa tore. Yung mga mabibigat, nasa baba. Parang layering. At dito sila naghiwa-hiwalay. At dito nabubuo ang 7 major products. Ano-ano ang mga ito? Yung una, yung nasa pinakamataas na layer, dito nabubuo yung pinaka-light na gas na nakikita natin sa mga LPG, which is ginagamit natin yan sa mga lutuan. Ang proseso niyan, kinokolekta nila yun sa taas, saka kinokompress para maging liquid. Yung pangalawa naman sa pinakamataas ay ang gasoline. Ito, ginagamit natin to sa mga sasakyan natin. Ang proseso naman nito, galing ito sa naphtha range at dumadaan sa cracking at reforming. After niya, nagiging gasolina na. Yung sa third layer naman ay yung tinatawag na naphtha. Ginagamit ito para gumawa ng mga plastics, chemicals at petrochemicals. So yung mga plastic na ginagamit mo, opo, galing din yan sa crude oil. Yung pang-apat na layer naman ay kerosene, which is nagiging jet fuel yan na ginagamit sa lahat ng mga eroplano. Nasa gitna yan ng tore. At ang proseso naman yan, nililinis nila para maging stable at safe sa high altitude. Pang-limang layer ay yung diesel na ginagamit sa mga trucks, buses at heavy equipment. Mas dense ito. Less processing ang kinakailangan nito kumpara sa gasolina, pero mas mataas ang energy content nito. Pang-anim na layer ay fuel oil. Ginagamit ito sa mga ships or barko, power plants, at industrial heating. Ito yung mas mabigat na fuel. Hindi ito magagamit sa mga kotse. Para lamang ito sa malalaking makina. And then yung pang-pito o yung pinakailalim ay residue na lang. Pero nagiging tinatawag itong bitumen na ginagawa upang maging aspalto. Kaya yung mga dinadaanan mong kalsada, opo, galing pa rin yan sa langis. So ibig sabihin, ganito kaimportante ang crude oil. Kaya yung isang barrel ng crude oil, nagiging gas mo, plastic mo, shampoo mo, gulong ng kotse, at kalsadang dinadaanan mo. Dito sa Pilipinas, nag-iisa lamang ang refinery natin. Ito ang Petron Bataan Refinery. Kaya kadalasan, umaasa pa rin tayo sa imported refined fuel na. Ibig sabihin na proseso na yung langis. Kaya naman yung natanggap nating 700,000 barrels of Russian crude oil, importante pa rin yun. Kahit hindi pa proseso, at least meron pa rin tayong crude oil. Kaya naman ngayon alam mo na ang importansya ng crude oil, hindi lang yan basta langis. Pundasyon yan ng modern world. At yung distillation tower, parang factory yan ng lahat ng ginagamit ng sangkatauhan. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang informative contents, dito lang yun si channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.